ayan. Thank you! 1, 2, 3, happy 100 videos! Happy 100, happy 100, happy 100 videos! What's up, guys? Buti ko na mabasa. Hello po sa inyong lahat, mga ka-Double Dutch. Kumusta po kayong lahat, mga ka-Double Dutch? Ayan. Hindi ko na yung ito na nga po ang ating pang 100 videos. Magandang araw po sa ating lahat. At kumusta po kayong lahat, guys? Kumusta po kayo? Okay lang po ba kayo? Ako po masayang-masaya kasi naabot ko na po ang pang ating 100. Ito nga, nanonood ako ng syempre, tangkilikin ng ating ating own video. Pinaplay ko dun sa sa background. So ito nga guys, ito pong pang 100 video natin ay gawin nating espesyal, oo. Ay, sa mga bago po pala, hello po, welcome po sa ating channel, Pinay Double Dutch. Yan. Allah. Ayan, yung mata ko, ba yan? May something. Kanino ba ito? Ayun nga guys, for today's video po, pag-uusapan po natin ang kaperahan. Oh, pera po ang ating pag-uusapan ngayon. Pag-uusapan po natin kung gaano nga po kamahal ang manirahan dito sa bansang ito. Cost of living po ng Netherlands. Bali, last year po gumawa po ako ng cost of living. Kung magkano nga po ba ang gastos dito sa Netherlands. Last year po. So ngayon, syempre, nagtaasan na po ang ating mga bilihin, ganyan. Lahat na. So mag-update po tayo. Oo. Pero bago ang lahat ng yan, guys, marami ang nagsasabi ng hindi na baling walang pera, basta masaya ang pamilya. Hoy! Ano? Sa panahon ngayon, hindi yan po pwede, hoy. Ang mahal-mahal ng mga bilihin, ang tataas ng mga bayarin, dami-dami mo pang utang. Kailangan mo ng pera. Pero kidding aside, guys, mahirap maging masaya kapag gipit ka at wala kang namomroblema ka sa mga bayarin kasi wala kang pambayad. Tapos yung mga nautangan mo sinisingil ka na, wala kang pambayad. Di ba nakaka-stress? Kaya pag-usapan natin ng usaping pera, guys. Kahit pa sabihin mong okay na sa'yo yung simpleng buhay lang, yung carry lang, yung simple lang ba? Kailangan mo pa rin ng pera kahit nasabihin mong simple pa yan. O kasi kailangan mong kumain. O diba? Tapos kung magtatrabaho ka, kailangan mamasahe ka, kung malayo, mag-tricycle, ganyan, o jeep, bus, and everything. O tapos kung malayo pa ang iyong bahay sa kabihasnan, kailangan mo pang magrenta ng bahay, diba? Oo, kaya kailangan nating sumikap para magkapera, guys. Sabi ko sa inyo. Lahat ng kilos, sa bawat galaw, natin guys, kailangan natin ng pera. Pera ang nagpapaikot sa mundo. Huwag tayong mag-pretend na hindi natin kailangan ng pera. Kasi kailangan natin yun. Sinabi yun ni Andy Eigenman eh. O nga pala, balita ngayon, di ba? Namatay yung nanay niya. Rest in peace, Madam Jacqueline Jose. Huwag tayong mag-pretend na hindi natin kailangan ng pera. Kasi bawat galaw, kilos natin, kailangan ng pera. Kailangan natin ng pera. Kaya pag-usapan natin ito, guys. Oo. Kung bago ka dito sa aking channel, buwan-buwan po tayong namimigay ng hindi ako nagpapautang, guys, kasi wala tayong ipapautang. Bali, gusto ko lang makatulong kasi nga nanood ka sa aking mga video. Baka magka-issue naman ako, gaya ni Finest China. hindi ako mayaman, Yung pinaparoleta ko, guys, yung mga naibigay ko, yun, kinuha ko yun sa sahod ko sa YouTube. Kasi sumahod na tayo, guys. So, as a way of saying thank you, kasi nga nanonood ka, para may ma-share ba ako, may maibahagi ako sa inyo. 50-50 tayo. O kung sumahod ako, kasi nga nanood ka. Kung hindi naman dahil sa inyo, di ba? Hindi ako makakasahod. Kaya kapag nanood ka ng aking videos, guys, may chance kang manalo ng Gcash. May share pa ako. Kasi nung syempre scrolls ko sa Facebook, Reels, ganyan.
may naahagip na ang aking atensyon. Sabi, how do you say I love you in Tagalog? Oh, yun yung tanong ng girl. Tapos sabi naman ni guy, sabi niya, Gcash. Yun yung bagong trend ba yung Gcash? Express send. Fund transfer. Oh, pak! Kasi nga guys, kailangan natin ng pera. Uy, magugutom ka o pag kumakalamang sikmura mo, makakain mo ba ang salitang I love you? Hindi, diba? Oh, pak! Kung ano na lang sinasabi ko. Guys, dito sa ating YouTube channel, good vibes lang tayo guys. Kailangan, masaya, walang negative. Walang negativity dito kasi hindi yan maganda. Alis ang mga negative vibes. Kasi pag ini-entertain mo ang mga negative vibes, yan, nakaka-stress lang yan. Kaya wag mo nang intindihin yun. Tsaka wag mong iniintindi yung mga sinasabi ng ibang tao, yung mga, ako nga! Siyempre, may mga silent bashers tayo, ganyan. Hindi ko na iniintindi. Bala sila dyan, wala akong pakialam. Kung ayaw mo manood ng video ko, di move on ka na. Ganyan. Oh, di ba? Yung iba nga, di ba, feeling mo binabackstab ka nila. Hayaan mo lang. Binabackstab ka kasi nga, ikaw yung nasa harapan. Ganun ako na gano'n, matumbatong face. Sayang naman. Uy, to guys pala, sorry. Sorry naman sa lang. Nung nag-start ako maging au pair, ganyan, napasyal ako sa IKEA. Tapos may mga pa-Chinese bamboo sila. So, bumili ako nito, guys. Kung ilang taon na ako dito sa Netherlands, ganun na din to katagal. O kaya ingat na ingat ako dito. Wala, lucky bamboo ko to eh. Ayun. Mapungsoy. Ayan. Hindi, kung feeling mo na babackstab ka na, bayaan mo lang. Kasi, ibig sabihin lang yan. Kaya ka nga binabackstab kasi nasa harapan ka. Diba? Kayaan mo lang sila. Tapos ito pa kapag may naririnig ka na pinagchichismisan ka, minamarites ka, ganyan, hamo lang sila. Kasi, ibig sabihin nun, sikat ka na guys. So, ako nga maraming nagchichismis. Hala, si Ruth, may YouTube channel na, mayaman na siya, ganyan. Oh, fudge. Tapos, si Ruth namimigay ng ng pa-Gcash. Para lang magka-subscriber, ganyan. Hindi kasi nila alam ang story. Kaya, kaya hinahayaan ko na lang sila. Kasi nga, di ba, yung mga nakasubaybay sa akin nun, sinimulan ko lang naman to na, magparola-roleta, ganyan. Parang, to say thank you, di ba? Kasi, iba kasi yung feeling kapag, may napapasaya kang tao. Oo, ganun. Kaya, naman, kasi nga nanood ka, kasi kung hindi naman dahil sa'yo na nag-click-click sa mga videos ko, wala naman akong kikitain. O pag walang kita, wala ko din akong share. Kaya yung mga hindi pa nag-subscribe, guys, mag-subscribe na. Oo. Kasi halos 50% ng nanonood sa aking videos, hindi pa nakasubscribe. Kaya mag-subscribe ka na. Mag-subscribe ka na at may chance kang manalo ng paroleta natin. Kasi nga ngayong buwan, 3 tao po ang mananalo ng tig 1,000, guys. O share natin. Pambili na rin yun ng cake, ganyan. Kasi malapit ang birthday ko. Guys. Ang dahilan bakit ako naisipan ko magparoleta, ganyan. Magbigay na lang ako ng pa-Gcash. Kasi nga, guys, may mga instances na, syempre, post ako, ganyan, nakikita nila yung mga travels ko, ganyan. So, ang alam nila, yun na, mayaman na ako. Sana. Ayun nga, gusto nilang umutang, ganyan. Kaya sabi ko, wala akong papautang, na lang, subscribe ka na lang. Parang natulungan mo ko, tapos may maitutulong din ako sa iba. Ganun na lang. Kaya yun, hindi na, hindi ako mayaman, guys. Kasi ito na nga yung topic natin, ang cost of living dito sa Netherlands. Hindi naman siya ganun, kasi nga, hindi porket sa ibang bansa, may Pinay na nakaangat sa buhay. Hindi rin kasi mataas ang standard cost of living dito. Kaya ganito kasi yan, guys. Ang dami ko ng pasintabi, no? Sige na, simulan na natin sa bahay. Dati kasi, guys, nung nasa syudad kami ni Paring Hubert, maganda yung trabaho namin doon, nasa pharmaceutical company kami, doon kami nagtatrabaho. Pero magkaibang department kami. Tapos may kanya-kanya kami hanggang sa na-upgrade, ganyan. So maganda yung pasahod nila doon, guys. Kasi nung kasagsagan pa ng corona, maganda ang ang aming trabaho. Kaso lang kailangan namin ng ng mas malapit na
tirahan. Kasi nga, kapag mag-commute, ganyan. Wait lang guys, kain muna kami ha. Wait lang, tapos na tapos nang magluto si Wait lang, kakain muna kami tapos itutuloy ko ang aking ang kwento. Eto guys, ang niluto ni Hubert. Ano siya, nasi, fried rice na may karning ng manok. O ayan, thank you. Ayan, sarap nung niluto ni parang Hubert. Thank you. Busog ako guys. Nasi goreng yun guys. Ano yun, isang dish sa Indonesia. Oo. Kasi nga nung unang panahon guys, ang mga Dutch ay nagpunta sa Indonesia at kinolonize nila ang bansang yun. Diba sa atin, Spanish? O, ang mga Dutch naman, nagpunta sila sa Indonesia. Kaya maraming mga dish ang mga dish dito sa Netherlands. Mga Indonesian dish, ganon. Meron pa nga itong pakrupok. O, krupok. Hindi naubos. Kain tayo. Ayun, yung nasi goreng guys, yun? Fried rice na may, yun nga, may karne, may gulay-gulay, tapos may satay sauce, yung peanut sauce, parang gano'n. Ayun, masarap naman siya. Dami kong nakain. Siyempre, tinulungan ko din siya ako nag-prepare nung kanin. Ako niluto ko yung rice, or rice is life. Ayan. So guys, bago ko umpisahan yung, yun nga yung mga gastos-gastos. Sabihin ko muna yung yung minimum wage po dito sa Netherlands. Oo. Ano ba ang minimum wage? O para may idea po kayo at ganun pala. Tapos madidact nyo na kung magkano yung mga gastusin. Ganon. O ang minimum wage po dito sa Netherlands ay kung ikukumpara natin yun kung i-convert natin, kasi nga tayo ay Pilipino guys, mahilig tayo mag-convert. 2,069 euros. Ano yon? Gross income yon. So, kung i-convert natin, ita-times natin sa 60 pesos, kasi ang 1 euro ay equivalent niya ay 60. So, 2,069 times 60, ilan yun? 124,000 guys. Ang dami, di ba? Pero, sa Filipino income class, ang 124,000 ay nabibilang lang siya sa upper middle. Kung ang sahod ng manggagawa dito sa Netherlands ay dyan sa Pilipinas, ganun, nasa upper middle class, hindi pa yun mayaman, guys. O, paano na lang kung dito? Nasa middle lang, hindi yun mayaman. Yun yung yun yung minimum wage dito sa Netherlands. Pag magtatrabaho ka, hindi sila hihingi ng mga kung ano-anong requirements or diploma. Basta kaya mo yung trabaho. At kung syempre kung higher, certificate ka, diploma and everything, syempre mataas din ang sahod mo. Ganon. Syempre ako guys, nag-start ako nga sa factory. O, di ba? Nurse ako sa Pilipinas. Tapos nagpunta ako dito kasi nga hindi ako marunong mag-Dutch guys. Kasi yun nga yung nila lingwahe. Pag bihasa ka sa Dutch language. O syempre, mataas din ang magiging katungkulan mo. Kung talagang gusto mo at gusto mo mag-upgrade, gagawa ka ng paraan para mag-upgrade ang iyong buhay. So yun, kailangan kong mag-aral. Inaral ko ang Dutch language, guys. So hindi lang tayo pang minimum. Pero hindi pa rin ako mayaman, guys. Oo. Yun nga yung sinasabi ko kanina bago kami nag-dinner. Dati kasi sa syudad kami nakatira. Syempre kapag sa syudad ka nakatira, mas mataas ang doon, ang cost of living kasi nga city. Dati guys, na umuupa lang kami ni parang Hubert ng apartment. Isang kwarto lang yun parang studio type apartment, isang kwarto, meron ng kitchen, malit na kitchen, banyo na din, just living room. 1,200 euros guys ang bayad namin sa bahay lang yun apartment. Sabi ko, grabe ang laki. Paano kaya kung mag-ipon tayo? Sabi ko kay Hubert, kinausap ko siya. Paano kung mag-ipon tapos bili na lang tayo ng bahay? Hindi bibili. Ibig sabihin syempre wala kaming 250,000 euros or 500,000, ganyan. Para wait lang. Para makabili ng bahay. Dito kasi pwede, basta mayroon kang trabaho, may source of income ka.
pwede kang makautang sa bangko, guys. So, nag-research ako, guys, kung paano kami makaka-avail ng bahay. So, yun na nga, sa kabutihang palad, nakakuha nga kami ng bahay dito sa Norte. So, kailangan namin i-give up lahat ng aming naipundar sa syudad para lang makapunta kami dito. Siyempre, in exchange, magkakaroon kami ng sariling bahay. Pero guys, itong sariling bahay na sinasabi ko, mortgage yun, babayaran buwan-buwan. So, kung dati na kami ay umuupa na 1,200 ang aming binabayaran, ngayon 800 na lang. Pero sa amin na yun, in the long run, parang rent to own, ganyan. In the long run, magiging sa amin na yun. So, mas okay kasi kahit na dati, nung umuupa kami, hindi pwedeng kabit ng kung ano-ano, mag-ano ng mga pako, ganyan, or pinturahan mo yung apartment. Kasi pag aalis ka, kung anong kulay nung pintura ng dinatnan mo, ganun mo din siya iiwan. So, yun hindi pwede. Ngayon, magagawa mo na lahat kasi nga sarili mo ng bahay. I'm so proud kasi nga, isa tayong Pinay at hindi, wala pang mga 5 years, nung nakabili na ako ng bahay. Kasi guys, pag may goal ka, may ka sa buhay, yung focus ka ba, may focus ka at goal na magkakaroon ako ng ganitong bahay. Pag binigyan mo yung sarili mo ng time frame, kunyari, magkakaroon ako ng 100,000 ngayong taon. Ngayong taon, syempre, gagawin kung talagang magpo-focus ka, gagawa ka ng paraan para matupad yun, mga ganun, guys. So, ganun yung ginawa ko. Ayun. Pero hindi pa rin ako mayaman. Nasa ano pa lang tayo. So, yun. Ang bahay ay 800. O, kung kukwentahin nyo, 2016, yung 2069 pala, guys, gross yun. Wala pa dun yung tax, ganyan. Pero dito kasi sa Netherlands, may mga kumpanya, nagbibigay sila ng mga parang rice cost din. Ibig sabihin yung travel allowance. Oo, every kilometer, 23 cents every kilometer sila nagbibigay. Oh. Ako kasi ngayon, wala pang 10 dapat 10 kilometers in above. Yung yung layo ng bahay mo sa kampanya para mabigyan ka ng travel allowance. Pero pag mababa sa 10 kilometers, wala kang travel allowance. Katulad ko ngayon, yung sa trabaho namin ni Mami Precious, wala kaming travel allowance kasi 6.5 kilometers lang ang layo eh. So, pwede talagang biking. So, yun. Yung 2069 na yun, marami pang mga deductions yun. So, sabihin mo ng 2,000 monthly. Kapag minimum ka worker na full-time. Oo. Basta yun. Ayan na, tapos na tayo sa bahay. Ngayon, electric bill naman. Siyempre, bahay, tubig at saka kuryente, di ba, ang pinakaunang bayarin, di ba? Kuryente dito, guys, itong bahay namin, bali, kapag new homeowner ka, makikipag-collaborate ka sa electric company. So, makikipag-deal ka, ganyan, kung ilang years yung kontrata. Per contract kasi yan. Nung unang contract namin, 1 year. So, bali, every month, nagbabayad kami ng 200 euros. Ano yun? Constant yun na kinakaltas 200. Tapos, kapag konti lang naman yung nakonsumo namin, ibabalik nila at the end of the year. O, di ba maganda? Oo, ganun. Pero kapag sumobra naman kami ng gamit, magbabayad kami ng extra. Ganun lang naman yun. O, basta ang binabayaran namin sa kuryente, 200, guys. So, 800, tas 200, o di, 1,000 na agad. Tapos, sa tubig, guys, mababa lang ang tubig dito. Quarterly sila nagkakaltas. 16 euro siya per every 3 months. So, kung 16 something. So, kung i-round off, ikakalculate mo per month, 5 euros ang binabayaran per month sa tubig. O ngayon, next na yung mga subscriptions. Bayad namin sa TV, internet. Siyempre, ibang provider na naman yon, yung internet connection, tsaka yung sa TV, yung local TV na may connection, ganyan, parang mga satellite. Ang binabayaran namin doon, 60 euros, guys, per month. Iba pa yung subscription namin sa telephone company. Yung telepono na gamit ko, parang monthly installment ko binabayaran. So, kasama na yung data ko kapag wala akong internet sa labas, di ba? Yung mobile data. Kasama na yun, ang kinakaltas sa account ko is 60 euros. O, di ba? Ang dami.
O meron din kaming Netflix. O nagbabayad din kami. 12 euros din yun per month. Kasi sa Pilipinas, walang mga, hindi mandatory ang mga insurance. Dito sa Netherlands, guys, ang kagandahan, isa sa pinakamagandang healthcare system sa buong mundo, isa na ang Netherlands. Maganda ang healthcare system nila dito. So, ang halos 300 guys, ang aming health insurance. Dalawa na kami dun ni Hubert. O, kasi, standard yun. Kailangan talaga mandatory na magkumuha ka ng, mayroon kang health insurance. Kasi dito, katulad nung naoperahan ako, no? Nung naoperahan ako, kailangan mo nang operahan. Hindi na kailangan na, dapat ganito, may ganito kang pera. Hindi na, guys. Mahirap ka man o mayaman dito, lahat po pantay-pantay. Oo. Kahit papalitan yung heart or may magkaroon ka ng brain surgery, agad yan sa operating room, wala kang babayaran. Basta may health insurance ka. Oo, yun. Yun naman ang kagandahan dito, guys. Kasi tutulungan at tutulungan ka nila. O, di ba? Ang ganda. Sana ganyan din sa Pilipinas. PhilHealth, please. Ayun, 300 guys ang aming pang health insurance. Oo, syempre. Dahil meron kaming sariling bahay, mandatory din sa amin na homeowner na magkaroon kami ng house insurance. Katulad ng insurance for kapag may sunog. Huwag naman sana. Basta kailangan bago pumirma, yung pirmahan na ng deed of sale and everything, kailangan kumuha muna ng house insurance for yung may sunog at saka kung may burglary, yung may nagnakaw o may mga nasirang gamit, dapat may insurance. Ayun, ang binabayaran namin na buwan-buwan. Umiinom si Lazy. Wait lang, antayin natin siya. So guys, ito na nga. Medyo napatagal yung pag-inom ni Lazy, no? So dun sa fire at saka pag may nag-break, pag ninakawan ang bahay, ganyan, ang binabayaran namin insurance dun buwan-buwan is 20 guys. Oo. Tapos meron din kaming car insurance. Siyempre may sasakyan kami, ganyan. Ang binabayaran po namin na monthly sa car. Depende pala ang car insurance dito sa Netherlands, guys. Depende kung gaano kalaki ang iyong car, kung petrol or gasoline ba ang gamit mo, ganon. Pag gasoline, mas mahal siya. Ano ba tawag doon? Sa road tax. Oo. Pero kapag, basta yung sasakyan namin, di ba? Mercedes nga. Naman guys, luma na yung Mercedes namin. Oo. Pero gusto ko at saka gusto ni Hubert ng, ng Mercedes kaya yung, pero medyo mahal din ng insurance namin. Magkano ba yun? Ang insurance na binabayaran namin doon guys, almost 40 na. Buwan-buwan din yun. Oo. Tapos guys, meron din kaming, bukod sa car insurance, meron din kaming travel insurance, guys. Kasi nga, noon, hindi pa ang pandemya, di ba? Lagi kami nag-travel. Hindi pa ako hindi pa ako YouTube, guys. Oo. Tapos, yearly kami umuwi ni parang Hubert noon sa Pilipinas. So, meron kaming travel insurance, guys. Kailangan insured tayo. Oo. Dito rin sa Europe. Basta ang binabayaran namin noon 15. Pero na-stop naman yun nung hindi kami nag-travel nung pandemya. So ngayon guys, nag-start na naman kami mag-travel, ganyan. 15 guys, 15 na euro per month. Tapos bukod sa yun nga, yung sa insurance namin sa bahay, yung sa fire and everything, yung car, yung travel insurance, ang isa sa pinaglaanan ko talaga na insurance din ay yung meron kaming guys, kinuhang para sa syempre hindi natin alam kung kailan tayo mamamatay, di ba? Pero mas maganda na kung maging handa. So talagang nag-meeting kami ni paring Hubert, guys. Yung magiging sitwasyon namin, yung in terms of emergency or in case of something happen na hindi maganda or isa sa amin ang mawala. So, sa bahay, kapag isa sa amin ang mawala, meron
kunyari, ako nawala, no? May garantiya si parang Hubert na magstay siya sa bahay na 50% na lang yung babayaran niya. Yun. Isa yun sa part ng insurance namin. Tapos yung isa pang insurance is about dun sa death insurance. Kunyari, ako namatay, guys. Ako kasi, guys, ayokong magkaroon ng problema pa yung may iwan kong pamilya or ayoko yung may alalahanin pa sila na, ala, paano yung ataol ni Ruth? Ganyan. O kaya, ala, ano yung gastos pang kape? Ayoko, guys. So, dito pa lang, nag-start na ako na, may kinuha kaming insurance just in case mamatay man ako dito sa Netherlands. Sabi ko, okay lang sa akin na cremation, tapos yung, di ba, tapos ilagay na lang sa, pero sabi ni Bert, wag na lang. Kasi, di ba, hindi naman uso sa atin sa Pilipinas, di ba, na sabi niya, idadalhin pa rin niya yung sa Pilipinas para dun ako itabog. Bahala siya, yun yung gusto niya. Ay ako, okay lang naman. Pero covered yun lahat ng insurance, guys. So, in case may masamang nangyari sa akin, family and friends, attend na lang kayo, ganyan. Lang sama ko. Hindi, covered yun. So, a brother, wala na kayong aalahan kasi, sagot na po ng insurance yun. So, settled na po lahat. So yun, paratag naman ako na nakita nyo naman ang buhay ko, guys, masaya naman, nag-enjoy naman ako, kaya go lang, kasi darating naman yung time na mawawala tayo. So pinaghandaan ko na talaga, guys, hindi natin alam ang mangyayari. Ayun, so, bukod sa, yung total na binabayaran sa insurance pa lang, guys, yung health insurance and everything, lahat na, from health to death, almost 400 plus. Buwan-buwan yun, guys. Tapos yun na. So, kung susumahin lahat ng monthly, yung bahay, kuryente, tubig, yung mga insurances, mga subscriptions and everything, umaabot po ng 1.6 to 1.7 ang gasto sa isang buwan. Wala pa dun yung pagkain, guys! Yung yaman lang din na nagtambay ka na at nakinig sa mga kwentahan ng gastos dito sa, mahal, diba? Netherlands, guys. Yaman din lang na nandito ka na. Gusto kong malaman, i-comment mo yung sagot mo. Kasi may, mamimigay. May pasurpresa ako sa'yo, guys. So, kapag nasagot mo yung tanong ko, sa birthday ko, magpaparoleta ako. Surprise! Kasi nandito kami. So, yung strategy mo kapag nag-budget ka sa pagpalengke? Paano ka mag-budget sa palengke? Iba-iba naman tayo ng the way ng pag-budget, guys. So, gusto kong malaman kung paano kayo mag-budget. So, ang ginagawa namin ni Hubert, nililista namin kung ano yung magiging menu namin for the week. Tapos kung ano yung mga kailangan, kung ano pa yung mga bibilhin namin. So, sa isang linggo. So, ganito yung ginagawa namin, guys. Yeah? Hello mga ka-double dash. Gagamitin nga natin itong scanner for today's video. Mga high-touch yan. High-touch tayo ngayon mag-grocery. Ayun na. I-scan lang na ganito. Diretso scan lang. Ganyan. Tapos ganyan. Makikita mo may price na doon. So, gano'n na kamahal ang mga sibuyas ngayon, guys. Iba-ibang presyo. Kuha tayo ng guys. Patatas. Ayan. Ngayong week nga, guys, ang menu natin ay beef naman. Magkano na to ngayon? 8 euro na, guys. So, 8.29 ng kiwi, guys. Para siyang Chico, diba? Pero hindi, guys. Tapos, kuha din ako ng Chiquita na banana. Kuha tayo ng Chiquita. May timbangan dito. So, fruit siya. Ayan. Kasi yung titimbangin natin yung
banana. So, Chiquita bananan daw. Oh, Afdruk etiquette. Yan. Saan ba ilalabas? Oh, dito pala lumabas. Ayan. Tapos, iscan na ni paring Hubert. Ayan. I-scan niya na. Wag Ayan. Oh, kasi automatic na siya na nandoon. Oh, di ba? Guys, gusto ko ng fresh orange juice. So, ganito yun. 1 liter. Oh, mag-1 liter na tayo. Tapos ganito lang siya, guys. Oh, nadali lang. Kasi fresh po. Ganyan lang siya. Oh. Lalalala, naglilik naman na. Naglilik siya, guys. Wait lang. Yeah. Oh. Ayan, oh, di ba? Amazing. Na ganito din ba sa Pilipinas? Maganda ba, guys? Fresh juice. Ano to, mas okay to kaysa dun sa yung napili ko nung dati. Kasi ano to wala nang additives. Fresh siya sa fruit. Nangawit na. Alalala, nahulog na. Yan, punuin na rin mabuti. Ayan. Fresh squeeze. Dito na tayo sa bakery section. O, kung daming tinapay. Tapos, nagustuhan ko ito, guys. Masarap to kapag, sa kape. Gusto ko yan. Tapos, ayan, scan ni paring Hubert. Pip! Oh, diretso na. May tinapay, guys. Ayan. Ito may maraisin. Ito yung tinapay ni Princess Sarah, guys. Tapos, guys, may high-tech machine sila dito. Pwede mong i-shoot lang doon. Tapos, magka-cut na siya. O, may plastic siya dito. Next time, try natin yan. I want this one. Can you take it? Mag-struggle tayo, guys. Guys, tapos na kaming mag-grocery. Ito na ang bill natin ngayon, guys. Oh, 'di ba? Ang galing. Ang galing namin nag-budget. Ito na, magbabayad na tayo. For 1 week na yan, guys. Ngayon nga, guys, ito na. Kasi na-scan na namin yung mga na-grocery namin. Ngayon, ito na. Isusoli niya dun sa lalagyan. Dito. Isusoli niya sa lalagyan. Tapos, i-scan niya ulit yung barcode namin. Ito yung barcode namin, oh. Scan niya na ulit. Tapos, guys, automatic yan na yung babayaran natin. So, meron tayong discount na €4.57. Oh. Tapos, babayaran na ni paring Hubert. Diba? Diba tahalan? Okay. Ayan na, guys. The petaling is kulog. Ibig sabihin, tapos na. So, fully decable, i-print na yung, yung resibo, guys. Ito na. Kasi ito, guys, gagamitin natin para makalabas tayo. Ayan. Doon pa, doon sa pip. Oh, tara na. Na, guys, tapos na po ang ating grocery today. Yan, ganun po kami mag-grocery. Mostly, kapag nag-grocery kami, tinitignan namin na yung yung may mga discount folder, ganyan. Oh, ito pwede ito, ganito. Yan, nililista namin. Para kapag nandun na kami sa supermarket, scan na lang. Alam na namin. Tapos pag sumobra kami sa budget, guys, kasi ang nilalaan naming budget sa isang linggo, kaming dalawa, €110. Kasama na yung mga shampoo, toilet papers, toothpaste, mga ganon. Tsaka pagkain, 110. So, tig 55 kami per week. So, kung ito total mo yun per month, nasa 1, 2, oh, di ba magastos? Oo. Ayan. Bali, 1, 2, maganda itong bagong 1,000 ng Philippines. O, kumpara natin sa dati. O, baliktad. Ganyan, o. Bali, ito, guys, yung natirang na pa-exchange ko nung last kami umuwi ni Pare Hubert. So, meron pa namang natirang 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 4,000. Kulang pa sa 4,000. Kulang pa yung budget namin sa pang isang linggo. O, diba, 90 plus euros yun. Sabi mo ng 100, 100 euros yung budget namin nung last kaming nag-grocery. Sabi mo ng 6,000.
6,000 pesos, guys. Kasi Pilipino tayo, kailangan i-convert lagi. 6,000 pesos, guys. Isang linggo lang namin yun. Dalawa lang kami nun, ha. Oh, plus yung ano pala, pagkain ni Lacey, oh. 3 na kami. Ang galing, diba? Oh, ganun, guys. Kaya hindi pa ako mayaman. Pero, guys, dahil nga tumambay ka na rin lang, ayun na, mag-comment ka kung ano ba yung tactic mo para makatipid ka sa pag-budget ba. So, mag-comment ka lang. Tapos sa birthday ko, guys, oo, pipili ako ng tatlo ulit. Lucky 3. Kasi March is number 3, di ba? Mabibigyan natin ng pa-cake. Kasi parang sa birthday ko, guys. O siya, yun lang. May natutunan ba kayo today? So, yung part 2 natin dun sa pa-travel natin nung sa susunod na video, ha? Kasi ngayon, pang 100 video. So, itong kaparahan ng ating tinalakay. Oh, kayo guys, paano kayo nagbabudget? Antayin ko yung comment nyo guys, ha? Oh, sana may natutunan kayo guys sa sa ating pa-cost of living dito sa Netherlands. At saka yung mga konting pakwento. At saka guys, tungkol sa pera, syempre, para hindi ka maging mahirap, kailangan gumawa ka ng paraan para kumita ka. Diskarte ba? Kahit na sabihin, ala, tulungan mo naman ako, pautangin mo naman ako kasi mahirap lang ako. Parang kung sa English, tulungan mo naman ako kasi I'm difficult. I'm difficult. Parang pag napakahirap mong tao, I'm very difficult person. Mga ganon. Wag ganon guys. Hindi kailangan magsipag at gumawa tayo ng paraan para magtrabaho guys, magtrabaho, wag tayo umasa sa ibang tao kasi kailangan mag-survive ka. Oo, paano kung nawala na yung inaasahan mo? Paano ka na? Dinganga ka. 'Di ba? Kailangan mo magsipag. Tsaka guys, dahil nga mabait tayo at ikaw ay nanood, mag-subscribe ka na at mag-comment ka. At malay mo. Random naman kasi yun, guys. Hindi naman ako pipili lang ng kung sino na Random yun na nagpaparoleta ako. Sortihan lang naman. O, malay mo ikaw na yung next. O, 3 kayo. O, tapos may extra pa tayo sa birthday ko, guys. O, sige na siya na. Marami na tayong napagkwentuhan. Sige na, matutulog na kami. Bye-bye. Hanggang sa muli. See you in the next video. Bye.